Sumayin mo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Salomon. Kinagabihan ng linggo din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapilig ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila ilingan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas sa tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating sa Jesus. Kaya sinabi sa kanila ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pakol sa kanyang mga kamay at may isuot dito ang aking daliri at hanggang hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinig ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aming mga kamay at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang inyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alala. Maniwala ka lang. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat hindi mo nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalagang ginawa sa Jesus na nasaksiyan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo sa Jesus ng Mesiyas, ang anak ng Diyos, at gayo'y magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon.